Alam nyo ba kung saan nagsisimula ang sakit at peste ng ating mga tanim? Hello mga ka-agri. Sa video na to, aalamin po natin yung mga pinagmulan at aalamin din natin kung paano ito maiiwasan. Kami na. Bago po tayo magsimula, ibibigay ko lang sa inyo yung maikling background about sa peste at sakit. Pag sinabi natin peste, yan madali natin siya ma-identify kasi mga insekto po ito na visible, nakikita ng ating mga mata. Pero pag sinabi natin sakit, ano siya, microscopic, hindi natin siya nakikita. At nakakategorize siya sa tatlo. Meron tayong virus, fungus, at bakterya. Virus, yan po yung pinakamaliit. Sumunod yung fungus. Tapos yung pinakamalaki ay yung bakterya. Ang pinagkaiba ng tatlo, yung virus po kailangan niya ng host. Kakapit siya sa isang host, sa isang tanim, tapos i-alter niya yung DNA. Kaya nagkakaroon po ng deformities or namamatay or nalalanta or nasisira yung mga dahon. Yung fungus naman nagkukos ng paninilaw ng mga dahon, yung mostly common dyan, yung blight, yung powdery mildew. Tapos yung bacteria naman, yan po yung umatake doon sa pinakaugat ng tanim. Yan, ang pinaka-common naman dyan ay yung bacterial wilt. Bigla-biglang nalalanta yung tanim kasi nasisira yung ugat, hindi na makapag-absorb ng tubig at nutrients. Kaya isang araw lang malalanta na yung tanim. So ito na po yung mga list kung saan nagsisimula yung mga sakit. Number 1 ay yung contaminated na seeds. So ito po, common siya kapag nagtatanim tayo galing sa mga bunga. Kasi hindi natin alam kung may sakit ba yung pinagkunan ng mga seeds. Kung hindi tayo sigurado, wag na po natin siya pagkunan ng mga seeds. Pero kung nakita nyo naman yung tanim healthy, nakapag-save kayo ng seeds, okay lang. Pwede natin siyang i-recycle, pwede natin siya kunan. Pero pagka may sakit yung tanim at kumuha kayo ng bunga at itinanim nyo yung mga seeds. So kasama po dun sa seeds yung sakit. So pag tumubo yan, magkakaroon din ng problema yung inyong tanim. Number 2, contaminated yung lupa. Kahit po maganda yung seeds natin, pero kung merong sakit o may virus, may fungus, may bacteria yung lupa, maapektuhan pa rin po nito yung ating tanim. Number 3, mahinang kalusugan ng ating halaman. So kapag mahina yung tanim, mas madali siyang kapitan ng mga sakit at nasisense din po yan ng mga aphids. Kaya pansinin nyo po, yung mga tanim na mahina, yan yung madalas na inaatake ng mga aphids. Meron silang pang-detect, nalalaman nila yung mga crops o tanim na mahina. Yun po yung kanilang inaatake. Number 4 ay yung mataas at sobrang baba ng humidity. Pagka sobrang taas ng humidity o halumigmig, may moisture sa hangin, yan po yung paboritong environment ng mga fungus. Diyan po sila nag-aatake. Yan, madalas napapansin natin pag tapos ng ulan, nagkakasakit yung ating tanim dahil po yan sa mataas na humidity. Pag sobrang baba naman ng humidity, nasusunog naman po yung mga dahon ng ating mga leafy vegetables. So number 5 ay damo. Pagka masukal po yung inyong garden, maraming mga damo, mga damong ligaw. Yan. Diyan po kasi naninirahan yung mga peste. Number 6 ay pabago-bago ng klima. Mainit, tapos biglang uulan, tapos maulan, tapos biglang iinit. Ang nangyayari naman po dyan sa ating tanim, nai-stress siya. Kaya madali siyang atakihin ng sakit at peste. Number 7, kulang sa beneficial insects. Wala tayong mga kakamping kulisap doon sa garden. Kaya maraming mga pag-atake ng mga peste. Kasi yung mga beneficial insects, yan po yung predator. Yan yung kumakain doon sa mga peste. Ito naman po yung mga paraan para maiwasan natin yung pag-atake ng sakit at peste sa ating mga tanim. Number 1, gumamit tayo ng malusog at dekalidad na mga seeds. Pwede kayong bumili sa agri-supply. Yung mga seeds kasi na binibenta sa market, yan po ay treated na. So pag tinanim natin, wala masyadong sakit na tatama dun sa ating mga tanim. Kasi dun pa lang sa seeds ay treated na siya. Yung mga F1, maganda rin gumamit nun kasi marami siya magbunga, mas matibay yung tanim. Ang problema lang, hindi natin siya makukunan ng
pantanim kasi nga hybrid. Pero pwede pa rin tayo kumuha dun sa mga tanim natin, sa mga bunga, as long as walang sakit yung ating tanim para hindi na tayo gumastos. Number 2, panatilihing malusog ang lupa, more organic matter doon sa lupa, mga compost, animal manure, dumi ng bulate. So kailangan lang natin patabain yung lupa para yung lupa yung bahalang magpataba sa ating mga halaman. Number 3 ay crop rotation. Pwede natin ipagpalit-palit yung mga posisyon ng mga tanim. Kung dito nakatanim halimbawa yung mga cucurbits tulad ng pipino, ampalaya, sa susunod na croppings, pwede natin siya palitan ng talong, kamatis o sile. Para po malito yung mga peste kasi yung cucurbit beetle, ang kinakain nun ay yung mga cucurbits lang, mga pipino, ampalaya. Pero pag pinalitan natin ng mga solanaceous tulad ng talong, sile, kamatis, yan, hindi niya po kakainin yung mga tanim na yon kasi nga ang diet niya ay mga cucurbits. Number 4, linisin yung paligid, alisin yung mga damo para walang bahaya ng mga insekto. Number 5 ay monitoring. Lagi po natin i-check yung mga tanim, yung ilalim ng dahon, yung mga bunga. Yan. Baka may mga insekto or may mga sakit na yung ating tanim. Pag tinamaan ng sakit yung dahon, alisin na natin para hindi siya kumalat. Kung leaf miner yan, pisilin nyo yung mga pinagkainan para mamatay yung larvae. Kasi yan, pagka hindi siya napisa, magiging pupa tapos magiging adult. Then, lilipad at lilipat sa ibang tanim, mangingitlog, pagpisa, ganyan na naman siya ulit. So, kailangan natin maagapan. So, tulad nito, yan napisa ko na nakaraan, kaya hindi na siya kumalat. Patay na yung larvae sa loob. So, prevention is better than cure. Lagi natin siya i-monitor from time to time. Kung kailangan natin mag-spray ng mga organic spray, mas maganda. So, pwede tayo mag-spray ng once a week for maintenance. Pero pag may mga sakit yung ating tanim, mag-spray tayo ng twice a week. Yan, pwede yung Oriental Herbal Nutrients, OHN, para ma-boost yung immune system ng ating tanim at mataboy at mapuksa niya yung mga peste. Number 6, pataasin natin yung pH level. Huwag natin hayaan na maging acidic yung ating lupa. Kasi kapag acidic yan, dyan po naninirahan yung mga fungus. So, pwede natin gawin, pwede tayo magbudbud ng abo, ng agricultural lime, or yung inihaw na shells tulad ng tahong. Dikdikin nyo lang siya at ibudbud nyo doon sa lupa. Yan, nakakatulong siya na itaas yung pH level. Tapos baking soda, nakakatulong din po yan para i-increase yung pH level. So kapag mataas yung pH level, hindi po nabubuhay dyan yung mga fungus. Number 7, mag-apply po tayo ng mga beneficial microorganism sa lupa. Pwede tayo mag-spray ng EM, EM1, EMAS, yung mga effective microorganisms, lactic acid bacteria serum para mas dumami yung mga beneficial microbes dyan sa lupa. Yan din po yung solusyon natin sa bacterial wilt. Kailangan natin paramihin yung mga good bacteria. So sana po nakatulong yung information na binahagi namin para mas maintindihan po ninyo kung bakit at kailan ba umaatake yung mga sakit at peste sa ating mga tanim. At sana nakatulong din yung mga tips na binigay namin kung paano maiiwasan ng mga ito para tuloy-tuloy po yung inyong pagtatanim at makapag-harvest kayo ng maraming gulay sa inyong bakuran. Kung sa tingin niyo po nakatulong information na to, palike naman, and sana po tulungan niyo rin kami i-share yung mga information para makatulong tayo sa iba. Maraming salamat po. Happy farming!